Pero kung may pipiliin ako na isa lang talaga, I would go... Pambansang Ginipig, Sir Lawrence ang galing. Basta honest, review sa'yo ay sasabihin. Pambansang Ginipig, sa kanya ang hihiling. Basta produktong salit, lahat ay bibiin. Hi mga kamukha, tayo po'y nagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong pambansang human guinea pig. Heart, heart! Para po sa video natin ngayong araw na ito, pagtatapatin po natin ang dalawang soap brands na recently ni-review po natin dito sa ating channel. Alam ko po na hindi sila mapagko-compare na dalawa kasi magkaiba po ang kanilang ingredients list at formulation, pero kayo talaga pinipilit nyo ko eh. Kaya dahil dyan, gagawa po tayo ngayon ng comparison video. Ito po ang Geisha White at saka ang Jenny Moon. Hindi ko na nga po hawak yung aking Geisha White kasi nga po hiningi na ng friend ko. Yan, hashtag perks ng pagiging friend ni Sir Lawrence. Pero itong Jenny Moon, hindi ko siya mabigay-bigay mga kamukha kasi ginagamit ko nga po ito. Pagtatapatin po natin sila ngayong araw na ito. Ang number one standard nga po natin dito sa ating channel, hindi po tayo nagre-review ng hindi FDA registered, FDA notified, or tinatawag niyo po na FDA approved dito man sa Pilipinas or sa country of origin po niya. Ito pong si Geisha White ay FDA notified po yan dito sa Pilipinas, habang ito naman pong si Jenny Moon ay FDA notified naman po ito sa country of origin niya, which is sa Thailand. Kasi dito po sa Pilipinas, wala pa silang mga exclusive na distributor. So kapag may mga exclusive distributor, ayan, sila na po yung mag-aayos. Kasi ito pong si Jenny Moon, ang kanya po na mother company ay nasa Thailand. Habang pinag-uusapan nga po natin ito si Geisha White at saka si Jenny Moon, aayusin nga rin po natin ang ating face. Kasi paalis nga rin po si Sir Lawrence, pero very light nga lang po at saka very natural lang po ang ating gagawin. So una na nga po, ako nga po ay naghugas ng aking face. Nag-cleanse ng aking face. Ang ginamit ko po is si Jenny Moon. Pag-uusapan nga po natin maya-maya kung bakit ko napili itong si Jenny Moon. Tapos after that, hindi na nga po ako magmo-moisturizer. But look at that mga kamukha. Ang gagamitin ko usually ay moisturizer. Ito po yung favorite natin, si I White Korea. Pero ngayon, ang nire-review natin, itong si Garnier na Dry Touch Cream na may vitamin C. Alam nyo mga kamukha, ang ganda nito. Para siyang mochi. Ayan o, parang mochi yung kanyang consistency. Pero once na in-apply nyo sa inyong face, ang ganda niya mga kamukha. At totoo na very dry siya ha, or matte siya. Hindi siya yung maglalagkit kayo. This is a moisturizer. Yes, kailangan po natin mag-moisturizer. Tapos nakaka-brighten din siya ng skin. Kasi may vitamin C nga rin po ito mga kamukha ko. Kayo ay may mga melasma, hyperpigmentation, okay na okay po siya sa inyo. But look at that. Isa sa mga favorite na rin natin itong si vitamin C na touch up. Pero yan o, ang dami ko nang nagagamit, pero pag-uusapan natin yan sa separate video natin. So, speaking of vitamin C at saka speaking of ingredients, kailangan po natin ipag-compare ang mga ingredients ng both products na itong pinag-uusapan nga po natin. Itong si Geisha White at saka itong si Jenny Moon. Of course, dun po kayo magpo-focus kasi yan nga po ang mag-e-effect sa atin. Magkaiba sila mga kamukha. Ito nga pong si Geisha White, meron po siyang 4 na active ingredients or 4 na potent ingredients, while ito naman pong si Jenny Moon, meron siyang 90 active ingredients. Ano yung mga advantages and disadvantages? Kapag konti, of course, ang ingredients is mas less ang tendency niyan na magkakaroon po tayo ng allergic reaction, magkakaroon tayo ng irritation if i-compare nga po natin dito sa mas maraming ingredients. Pero ang advantage naman ng maraming ingredients, kapag hindi kayo nagkaroon ng allergic reaction, is of course, mas maraming makukuha na benefits. Pag-usapan natin yan ngayon mga kabuka. Yung 4 na powerful ingredients ito ni Geisha White, meron po siyang kojic acid. And you know that I love kojic acid mga kamukha. Yung kojic acid para siyang vitamin C. Maganda po yan para sa pagpapabrighten, also pagpapalighten, pagpapaputi ng ating skin. Pero kailangan pa nga rin pong gagamit tayo ng iba't iba pang mga ingredients at iba't iba pang mga products. Then meron nga rin po itong papaya extract na maganda nga rin po yan para sa pagpapaputi and also antioxidant siya. May niacinamide siya and then also may collagen siya para sa skin elasticity at para hindi po magda-dry ang ating skin.
On the other hand naman mga kamuka, ito pong si Jenny Moon na may 90 active ingredients, mag-mention na lang ako ng konti na mga powerful ingredients siya. Meron po siyang vitamin C. So yung vitamin C nga po, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, maganda po yan para sa pagbabrighten ng ating skin. Meron nga rin po itong glutathione para sa pagpapaputi. Meron pa siyang arbutin, which is also my favorite dito sa ating channel. Yung arbutin mga kamukha, maganda nga rin po yan para po sa paglalighten. Also pag-fade ng mga dark spots, kung kayo may mga pimple marks, kung kayo may mga kati-kati dyan, okay na okay po yan. Meron nga rin po siya na allantoin, panthenol para hindi nga po mag-dry ang ating skin. And also amino acids and natural oils. Ganoon po siya karami talaga. Yun nga lang talaga, ang tendency niya is pwede po nga po tayo magkaroon ng allergic reaction kasi masyado po siyang marami. Hindi na nga po ako magpa-foundation. Diretso na po tayo sa pagbabrighten ng aking dark circles at saka ating mga areas. Ang gamit ko po is pink concealer from The Same. Yun nga, depende po talaga siya sa inyong kagustuhan. Kung ano nga po yung gusto nyo na ingredients, dun kayo magfo-focus. So kung gusto nyo po ng kojic acid, of course, let's go dito kayo kay... Ayan, nakakalimutan ko na. Ang yung mag-multitask. Dito po kayo kay Geisha White. Tapos meron pa siyang papaya. Kaya maganda rin po siya. Ako talaga yan ang favorite ko. Kayang ko kung sabi ko nga kung meron nga po na tolerance sa kojic acid, meron na siguro ako. Kasi favorite ko talaga siya. Since 2013, nagko-kojic acid na nga po ako. At gustong-gusto ko siya. Yes, drying talaga ang kojic acid, pero kapag nagkaroon na nga kayo ng tolerance, alam nyo na nga po yung gagawin. And ako nga po, meron na akong feeling ko na tolerance, or alam ko na, kahit hindi siguro tolerance, pero alam ko na nga po yung gagawin ko, basta pagdating nga po sa kojic acid. Dito naman po sa kabila, kung gusto nyo naman nga po ng, yun nga, ng 90 times ang kanyang ingredients, tapos meron po siyang mga arbutin, meron siyang glutathione, may vitamin C, ayan naman po yung pipiliin nyo. May mga pagkakaparehas sila ng effect, pero magdedepende nga po sa ingredients na magugustuhan nyo. Okay, let's go na nga po sa aking naging experience. Let's go first dito kay Geisha White. Si Geisha White, I love the experience kasi matagal na nga po akong gumagamit ng kojic acid. By the way, ang gagamitin ko po para sa aking eto dito sa aking, ano nga ba yun? Nagkakalito-lito na, no? Blush eye, eto pong si NARS. Matagal na nga po akong gumagamit ng kojic acid. At ang napansin ko dito kay Geisha White, ay mas light nga po talaga siya. Light siya in terms na hindi rin siya nagkakalat, hindi po siya messy gamitin. That's a good point kasi usually yung mga kojic acid ang messy talaga nilang gamitin. And then yung second one is hindi siya yung ganoong katapang. If ikaw compare ko nga po sa ibang kojic acid na nagamit ko, less siya. Kaya recommended ko nga, katulad ng sinabi ko doon sa video natin, mas recommended ko nga po ito kapag sa mga baguhan. Kapag baguhan po kayo, tapos gusto nyo lang mag-try na mag-kojic acid and then may papaya, okay po siya. Pero ito yung pero dyan. Pero kung baguhan kayo, pero kung baguhan kayo, tapos magta-try kayo, may tendency pa rin talaga na drying kaya make sure na sundin nyo po yung mga mga sinabi ko po doon sa video lalo na kung nakaramdam kayo na medyo drying, hindi katulad ni Sir Lawrence na may tolerance na sa kojic acid at saka sa papaya extra, kaya kailangan ko talaga na i-moisturize maigi ang aking skin. On the other hand naman po, itong si Jenny Moon, mas nakita ko talaga na mas potent siya if i-compare ko dito kay Geisha White. Kasi kay Geisha White, nakakita ko ng glow, pero mas nakitaan ko ng glow ito pong si Jenny Moon. At sinabi ko nga po doon sa review video natin na itong si Jenny Moon, almost same effect na nga po siya ng mga rejuvenating set. Kaya kung gusto nyo na parang naka-rejuve kayo, ito talaga siya. Si Jenny Moon talaga yung parang naka-rejuve. Dito nyo lang yan narinig sa ating channel Don't get me wrong parehas nga po silang maganda. Depende nga po yan sa inyo. Pero kung gusto nyo po ng mas potent, mas matapang, mas talagang magkakaroon kayo ng glass skin, ito pong si Jenny Moon. Pero kung kayo po ay baguhan, sensitive nga po ang inyong skin, tapos gusto nyo pong mag-try ng kojic acid, mas marirecommend ko naman ito pong si Geisha White. Para naman po sa aking brows, ang gagamitin ko ay ito pong si Kate Tokyo. Alam nyo, mag-iiba yung itsura ng brows ko mga kamuka Mag-iiba rin yung itsura ng face ko, magmumukha akong Korean. Papakita ko yan sa inyo. Wait lang kayo dyan. Kailangan ko ng mirror. Ito pa pala
si Geisha White, pwede nyo po siyang gamitin for me ng twice a day. While eto pong si Jenny Moon, hindi ko po siya kayang gamitin ng twice a day kasi talaga naman nga po na potent siya. Tapos, medyo drying na talaga siya sa skin kapag gagamitin ko pa po siya ng 2 times a day. Unlike eto pong si Geisha White, as a person nga po na matagal nang gumagamit ng kojic acid pwede ko po siyang gamitin ng twice a day. Depende nga po talaga siya sa inyo. Pero kung baguhan nga kayo, mas recommend, or matagal na kayo sa kojic acid tapos gusto nyo ng maintenance, mas marirecommend ko po etong si Geisha White. Pero tingnan nyo naman tong kilay ko mga kamukha. O, pak na pak tayo dyan ngayon. O, sino ka dyan? Ayun, nagmumukha na tayong Korean, di ba? Mas okay pala yung ganito na kilay. Mas nagmumukha akong bata. Mas bagay siya sa akin. Para naman po sa aking lips, ito yung gagamitin natin, yung favorite natin na easy, na Playdate. Kung gusto nyo palang bumili meron po tayong mga legit shop. Maglalagay na lang po tayo dyan. Nasa description box nga rin po natin yan. I-click nyo po yung mismong video natin, nandyan po siya. Pagdating naman po sa tunaw or mabilis matunaw, mas mabilis pong matunaw, ito pong si Jenny Moon. Mas mabilis po siyang matunaw if i-compare ko dito kay Geisha White. Kaya naman, hati-hatiin nyo siya. Tapos, mas mahal nga rin po itong si Jenny Moon if i-compare natin dito kay Geisha White. And I understand, kasi mas mahal nga po yung mga active ingredients na ginamit nitong si Jenny Moon if i-compare po natin dito kay Geisha White. For my personal experience, kung pipili ako sa dalawa, yes, kaya ko po silang piliin dalawa. I love these both products. Pero kung may pipiliin ako na isa lang talaga, I would go dito kay Jenny Moon. Kasi nga, mas nakitaan ko talaga siya ng effect. Pero yun nga po, matagal na po ako at alam ko yung gagawin ko talaga sa skin ko. I know my skin. But if you don't know your skin yet, or mangangapa ka pa lang, no, gusto mo palang mag-try, naghahanap ka pa lang ng sabon na pwede mong i-add, mas masasuggest ko po etong si Geisha White. Mas less talaga yung tendency na magbe-breakout kayo. Pero hindi ko sinasabi na zero breakout kayo or hindi kayo dito na magda-dry. Magda-dry pa rin kayo. Pero mas less nga po if i-compare natin dito kay Jenny Moon. But if you are ready to level up, to step up, ayan, mas pipiliin nyo naman po itong si Jenny Moon. Ayan, depende siya talaga sa inyo. Pero ako po, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko siya mabigay kasi I love this. Mas nabigay ko nga po si Geisha White. Mag-lotion nga lang po ako. Gamit ko po itong si Deoflex na Rouge. Amoy na amoy ito na Baccarat 540. Kayo mga kamukha, habang nagre-wrap up tayo dito, no? Ubus na nga to. Kailangan ko na umorder ulit ng isa, pangalawa ko na to. Kayo mga kamukha, anong mas nagustuhan nyo dito sa dalawang products na yan? Team Geisha White ba kayo? Or Team Jenny Moon? Pero ako, as of the moment, parehas silang gusto ko. Pero puro pero, no? Pero, ang ginagamit ko is etong si Jenny Moon. Mas talagang like na like ko siya, and look at that. Kumikinang-kinang-kinang ina si Sir Lawrence. And kung gusto nyo pong mapanood yung mga videos natin, dito po yan sa gilid-gilid. Siyempre, mag-subscribe kayo kay Sir Lawrence. Paano ba yan mga kamukha? Paalis na po ako. I-click nyo na to para hindi nyo ako ma-miss. Go, go, go! Mga kamukha ko!